mga ka-GP Natics, Ping Lacson, nabahag na ang buntot. Akala ko ba matapang ang yagbadoodles nito, ba't umurong? Para na nating sinabi ngayon pa lang, wagi na itong si Marcoleta. GP, hindi naman totoo yan. Hindi totoo. Nabalitaan namin kanina na hindi raw magre-resign si Lacson. Nasuspendido lang daw. At iniisip lang daw niya yon dahil sa mga kasamahan niya. Huwag kayong maniwala doon, mga kababayan. Dahil bago tayo magsimula ng ating vlog, ay nakita ko na po, mga kababayan, at sinabi na ito ay konfirmado. Magre-resign na bukas si Lacson. Okay? Pero tingnan muna natin kasi yung mga pahayag nung una, no? Kala ko matapang kasi sabi kahit anong mangyari, kahit tumarang daw si Marcoleta, kahit tumarang yung mga kapwa senador, kahit na parang gustong sabihin, kahit na matanggal kami sa pwesto, kahit kami po ay mawala sa chairmanship, ay lalaban pa rin kami, itutuloy. Baka wala na yun. Ano lang, etyos lang, mga kababayan. Ito. Sabi dito ni Lacson. Ito ba yung una? Wait lang. Tingnan ko lang para maganda. Sunod-sunod tayo ng ipapakita, no? Ayan, sorry. Ito muna ang pakita ko. Sabi ni Lacson dito, mga kababayan, ayan, sabi ni Ping, tuloy daw ang laban. Hindi man chairmanship ng Blue Ribbon, tuloy ang laban ni Senator Ping Lacson kontra Katiwalian. Ang pagiging chairman ng Blue Ribbon tulad ng lahat ng committee sa Senado ay halal ng kanilang kapwa senador. Matapos ipahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga anomalyang flood control projects, magbibitaw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Ping Lacson. Ayan, magbibitiw na. Magbibitiw na, mga kababayan. Ito pa. Patrol Flash Reports! Nasa ating linya po ngayon si Radyo Patrol Robert Mano. Robert. Papa Awel, magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ito'y matapos ipahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Gayunpaman, iginiit ni Senator Lacson ang lahat ng mga chairman ng komite sa Senado, kabilang ang Blue Ribbon, ay halal ng kanilang mga kapwa senador, pero hindi nito mapipigil ang kanyang patuloy na laban kontra Katiwalian. Sabi ni Lacson, inihahanda na niya ang kanyang liham ng pagbibitiw at maaaring ihayag ito sa plenaryo sa oras na ipagpatuloy ng Senado ang kanilang sesyon. Pinatikos naman ni Lacson ang mga fake news at maling naratibo na ipinakalat ng ilang grupo, kabilang ang akusasyong pinupuntiryan niya ang ilang kapwa senador, habang umano'y pinoprotektahan naman ang mga miyembro ng Kamara na itinuturing na masterminds ng issue sa flood control projects. Ayan. Kumpirmado na, mga kababayan, na si Ping Lacson ay magre-resign na sa kanya pong pwesto. Nakakalungkot isipin, mga kababayan, na dito na lang tayo nakakita ng kahit papano ay paglaban dito sa mga member ng Senado, mga senador, na alam po natin. Kasi dito sa pagbibitaw ni Lacson, parang parang nahinaan ako sa kanya. Ikaw ba magpapatinag? Oo, sinabi niya na ang pwesto sa Senate Blue Ribbon Committee Chair ay halal ng mga kasamahan. Pero mga kababayan, sila din ang mag-aalis sa'yo sa kapangyarihan dahil hindi nila gusto ang tinatahak ng nangyayaring investigasyon. Dahil gustong palabasin ng mga ito, bakit kami ang napupuruhan? Bakit kami ang nasusunog? Dapat hindi kami. Dapat ang Kongreso. Sila naman ang may pakana nito. Sila naman ang nagbebenta ng proyekto. Teka lang. Mga kababayan, sino ba? Sino ba ang nagsasabi na mga senador ay lahat sila ay may insertion? Sino ba ang nagsasabi na ang mga senador, mga kababayan, ay may ginawang mga kalokohan at kickbacks? Di ba? Yung mga iniimbestigahan nila,
Etong si Bryce Hernandez, etong si Yusek Bernardo, sila naman ang nagparatang. Sila ang nagsabi na nagpababa itong si Escudero ng 100 mga kababayan ng proyekto at di umano ay may kickbacks na 160 million. Si Joel Villanueva, etong si Jinggoy Estrada. Hindi ko maintindihan bakit kayo nagpapaimbestiga tapos kapag kayo ang nababanatan, pag kayo ang napapangalanan, ay tigil na. Pero kapag House ang napangalanan, diretso pa. Sabi ni Jack Darrell Solano, kasi ang gulo daw ng mga kasama niya, hindi pa nga nag-uumpisa, nanggugulo na agad itong si Marco Beta. Kasi nga naman mga kababayan, nagtataka lang ako ha. Eto naman, hindi naman ako talaga totally galit kay Lacson. Kaya lang parang naihinaan ako sa kanya. Bakit kanyo? Meron kasi siyang inilabas, di ba, na pahayag. Kapag daw siya ay kinakante, lalo daw siyang tumatapang. Yan ang sabi niya eh. Ito. Sabi niyang ganon, mga ka-JP Natics. Ito yung kanyang pahayag. Tingnan nyo ha. Sabi niyang ganon, no amount of criticism, Sabi niya, no amount of criticism from misinformed netizen and partisan sectors can distract or pressure me from doing my job right. No one can distract or pressure daw sa kanya. Hindi raw siya kayang i-pressure. Sa pagbibitaw mo na to, mukhang na-pressure ka. Di ba? But when my own peers start expressing their group or individual sentiments, maybe it is best to vacate. Nevertheless, I will continue to fight a corrupt and rotten system. Mga kababayan, isipin po natin. Ito na nga lang yung nakikita, binabantayan ng taong bayan para malaman namin ang transparency, ang nangyayari kung sino yung mga kasabwat, sino yung mga nagnanakaw, sino po yung mga senador na alam namin na hindi na namin pwedeng iboto sa 2028. Paano mo ilalaban? Ito Lacson na, hindi ko magets ang point. Paano ka magpapatuloy na ipaglaban ang na ikaw po ay lumaban sa korupsyon? Kung dito pa lang, hindi mo sila kayang labanan. Pinapakita dito na mahina ka at malakas sila. Na kaya kanilang timbuwagin, kaya kanilang patigilin doon sa iyong layunin. Ikaw ngayon na Senate Chairman or Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pero mga kababayan, di ba, na-overpower siya ni Marcoleta pagdating sa kanyang pagdinig. Kayo po, naniniwala ba kayo or sumasang-ayon ba kayo sa sinasabi ko na na-overpower si Ping Lacson sa kanya pong sariling hearing? Na ang parang bida-bida doon, mga kababayan, lagi ay si Marcoleta. Maging sa privilege speech sa plenaryo, si Marcoleta pa rin ang bida. Sabi ni Lacson, I got you back, President BBM. Ngayon, resign. Hindi. Parang lumalabas, I got you back, my colleagues. Ganon eh. 'Di ba? Naiintindihan ko kayo. Ayaw nyo na mapangalanan kayo. Wow. Mga kababayan. Sabi ni Manuel Uy, hindi siya na-pressure at baka nagkabayaran. Yun na, patay tayo dyan. Hinangaan ko pa naman si Lacson dahil hindi siya tumatanggap ng mga PDAF, 'di ba? Wala siya noon, hindi kagaya ng ibang mga senador. Sabi ni Resilicious, mas matapang pa si Risa kay Lacson. Indeed. Mga kababayan, maging doon sa Senate resolution nila na house arrest. Ang nanindigan lang doon si Risa
Mga kababayan, at yung dalawang ano ata. 'Di ba? Si Bam at si Kiko. Oh. Pero itong si Lacson, gusto ng house arrest. Kasi ang yabang-yabang ko pa kahapon pinagtanggol ko pa. Kahit anong mangyari daw, hindi siya aalis, hindi siya magre-resign. As chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kahit humarang pa si Marcoleta. Pero ngayon, mga kababayan, hindi na ganun. Parang tumahol lang si Marcoleta. Arf! Arf! Sabi na ni Lacson. Wala na. Dapat hindi tayo magpa-distract dito sa mga to. Hindi tayo magpatalo. Kasi kung ang hanap po ninyo hustisya, kung hanap ninyo katotohanan, kahit anong mangyari, total naka-live telecast kayo, kakampi nyo ang taong bayan. Kakampi nyo ang mamamayang Pilipino. The more na ipinapakita na gusto nilang itago ang katarantaduhan, ang kanilang ang korupsyon, mas kakampihan kayo ng taong bayan. 'Di ba? Kahit na pagtulong-tulungan nila kayo. Kala ko sabi nila kahit saan mapunta ang investigasyon. Kung saan tayo dadalin ng ebidensya, doon tayo. Ngayon, mga kababayan, pakiusap, nagkabayaran, natakot. Feeling ko ngayon, ito mga to, natakot na bumaba sa pwesto. Although umalis bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, tingin ko ayaw maalis na tawag dito, pro tempore. Ganun din ang gagawin sa inyo ng mga kapwa nyo senador dyan, maniwala kayo. Baka nga si Soto kinabukasan, bago na naman ang Senate President. Kaya. Pareho ang tugon, yung opisina ng executive judge ng Manila kasi nagsasagawa Ma'am Eva ng Punsalan, shoutout po. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya at kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Wait. Ngayon na aalis na si Lacson, mga kababayan. May nagtatanong sa atin, sino ngayon ang papalit na panibagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Pag tinanggap ni Soto yung resignation ni Lacson dahil hindi niya nakaya ang pressure, malamang, mga kababayan, wala nang ibang papalit dyan kung hindi si Marcoleta na naman. Kaya si Marcoleta ang siguradong wagi. Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nagsuspend. Sabi ni Rizalino Neri, may rason naman siguro si Lacson, tingnan na lang natin, babalik daw si Marcoleta. Anong rason ni Lacson, mga kababayan? Siya na yung nandun Bakit hindi niya pa panindigan? 'Di ba? Anong pwede niyang maging rason kung talagang para sa taong bayan ang ginagawa niya? All out ka na. 'Di ba? Mag-all out ka na kahit matanggal ka sa pwesto, alisin ka nila ng puwersahan. Dapat mas mamahalin ka ng tao kapag 'yun ang ginawa mo. Pero pag ikaw nagpadaig ka dito sa mga sulsulero at dito sa mga korap na mga senador na kasama mo, mga kababayan, maya-align ka dun sa mga duwag. Diba? Maya-align ka sa mga duwag. Kasi hindi mo sila kaya. Nung una, ang yabang-yabang, sabihin mo,
Kung saan dalin tayo ng investigasyon, saan tayo dalin ng mga testigo, doon tayo. Ngayon, wala na yun eh. Yung session. At pangalawa, merong pakiusap ni si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, di-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig eh. So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Okay, wait lang. May nagtanong pa sa akin, mga kababayan, dito. Ang sabi niya, Sir GP, would it be prudent kung halimbawa itigil na lang ni Lacson yung investigasyon kung siya po ay natatakot sa mga kasamahan niya? Alam nyo, mas maganda pa na si Lacson, ipatigil niya na lang, hayaan niya na lang ang ICI na gumawa ng lahat ng trabaho. 'Di ba? Kung takot naman pala siya. At least hindi siya maalis doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero nga lang, mga kababayan, ang pangit talaga ng impression ng mapupunta sa kanya na duwag. 'Di ba? Duwag, walang paninindigan. Pero kung gusto niya maging safe, yan ang gawin niya. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Magkano ba? Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibhasa na banggit na si Romualdez at ko, tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority block. So, okay, ganon. Maliwanag mga kababayan. Ibig bang sabihin pala yung chairmanship ng Senate Blue Ribbon is sila po ay elected ng Senate Majority Block, 'di ba? 15 sila. Siyang inilagay doon. Mga kababayan, palagay ko dahil nga nasasabi at nasasabit na rin ang mga pangalan ng mga senador na to, maging sa majority ay hindi po sila ligtas, hindi sila safe. Meron din silang mga insertion talaga. Yun ang ayaw nila na ilabas. Yun ang ayaw nila na malaman ng taong bayan. Kaya gusto na nilang patigilin itong investigasyon ni Ping Lacson. Mga kababayan, itong si Ping, sabi niya, he is against the corruption. Gusto niyang labanan ang corruption. Pero, ang ginagawa niya ngayon, parang, sabi nung isa, magkano ba? Kapag gano'n na nangyari, hindi na siya anti-corruption. Magiging pro-corruption na siya. 'Di ba? Kung nabayaran. Pero palagay ko naman hindi nabayaran. Kaya lang, may something dito, mga kababayan, na parang takot. Hindi niya ba kayang ilaban? Hindi niya ba kayang panindigan hanggang dulo? may mga, sabihin na natin, may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JB, Opo. Senator Sherwin, ganoon din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi Wait. bilang Sabi niya gano'n. chairperson. Teka lang. Dapat si Senator Riza na lang ang humawak ng blue ribbons. Simple lang, mga kababayan. Pag si Senator Riza ang humawak ng blue ribbon, ganito lang yan, same pa rin na mangyayari. Bakit? Pagkakaisahan pa rin yan. Ipapatigil pa rin nila yung direksyon na tinatahak ngayon ng investigasyon. Kasi ayaw nila na ma-implicate yung mga pangalan ng kapwa nila senador. Ang gusto nila na ma-implicate puro sa House, mga kababayan. At kapag halimbawa,
si Risa ay hindi po sumang-ayon sa kanila. Tumaliwas, lumihis ng direksyon si Risa. Ganun rin ang mangyayari. Palit na ng liderato kaagad dyan po sa Senado. Anong gagawin nila? Papalitan nila si Tito Soto. Siyempre, magbabago ngayon ang magiging majority at minority. At siyempre, kapag nagpalit na ng liderato, matatanggal lahat ng may mga hawak, maging sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung si Risa ang nandun, maaalis din siya. Ganyan nila minomonopoly yung Senado. Kaya dapat diyan i-abolish. Di ba magpalit na tayo, magpalit na tayo ng type of government. Diyos ko. Gawin na nating parliamentary government at gawin na nating prime minister. Mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Ng Blue Ribbon Committee, at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the Wait. Mamaya ka na, Lacson. Ayoko sa'yo. Ito, gusto ko yung ni Lyra Kaisip. Inunahan na ni Lacson nag-resign kasi tatanggalin na nila si SP Soto, pero lahat ng ebidensya na nalikom ni Ping Lacson na isinabmit na niya sa ICI, lahat ng sangkot na senador at congressman na sangkot. Sana nga, 'di ba? Mga kababayan, the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers, no? At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe yun na, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, option kino-consider lang niyo daw, po pero yan? Yes, dahil nga sa Umalis mga na. narinig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo- Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. So na-pressure ka nga. Sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nito mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-review. Sabi ni Edgardo Pangilinan, hindi naman nag-resign sa Blue Ribbon Committee. Maring member pa rin siya, 'di ba? Pero bababa nga po siya ng pwesto eh. Isipin po natin maigi, mga kababayan, ngayon siya ang chairman. Pero bilang chairman, overpower siya ni Marcoleta. How do you, ngayon, paano niya ngayon pangangalagaan at paano niya po protektahan at paano siya makikipaglaban against the corruption? Mga kababayan, kung nung siya po ay nasa power, 'di ba? Sabihin natin being as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, may power ka eh. Pero overpower ka ng member mo. Ngayon, bababa siya sa pwesto. Would you believe, mga kababayan, he can still stand to fight for the corruption? He can still stand to fight to his peers, to his colleagues? I totally doubt, mga kababayan. Hindi ko ibibigay yung tiwala na kaya niyang labanan. Ngayon nga, na siya yung nasa pwesto eh. Nasa kanya yung power. 'Di ba? Para patigilin yung mga, yung mga peers niya, mga colleagues niya. Pero hindi niya nagawa. Nagpatalo siya. Bababa siya sa pwesto. Tapos sasabihin niya, hindi nila ako kayang pigilan sa paglaban sa korupsyon. Anak ng tinapa. 'Di ba? Oo, nakakasawa na. Sabi ni Ma'am Elizabeth na Pisa, totoo yan. Kasi binigay natin yung trust and confidence natin sa kanya eh. Oh. Reveal, di ba? Ang daming lumabas. Tsaka mas gumanda yung takbo. May mga Correct, observation oo. na mas Oo. gumanda po yung takbo na Ako investigation. personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig,
Pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon Oo. ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, Ibig sabihin nun, kulang. Hindi mo kaya yung mga kulig mo, Ping Lacson. Kulang. Sana yung tapang mo, yung mga salita mo na kapag ikaw ay binato, pukpukin mo rin sa ulo. Di ba? Dapat ganun eh. Hindi pwedeng pag ikaw binato, saluhin mo. O kaya tanggapin mo. Hindi ganun. I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you that Okay, sabi ni Motion Science, tingin ko kabsat, nag-sacrifice si Senator Ping to save the presidency of Tito Soto. Okay. Somehow, mga kababayan, pero may nababalitaan na rin ako na mukhang mapapalitan na rin si Tito Soto. 'Di ba? Kasi kung ganyan ang mangyayari, all out mo na, ilaban mo na dapat. 'Di ba? All or nothing. Ganun na dapat ang labanan diyan. Total mga kababayan, kung ikaw ay talagang in favor, 'di ba? To fight the corruption. Gusto mong malantad ang lahat ng mga 'yon. Hindi ka magpapatakot sa mga kasamahan mo. 'Di ba? Lalong-lalo na kung meron ka naman concrete evidence to justify the allegation. Laban mo. Ba't ka natatakot? that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan. Sabi ni Noli Mari, ako ba to? Sinasabihan mo or si Lacson? Yung rason mo, rason ng walang tatag ng loob. Palagay ko si Lacson, hindi ako. Tama. Usapin na yan. Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos. Hindi, mga kababayan, dito tama si Lacson sa desisyon niya kaysa mapahiya lang siya. Alam niyo mga kababayan, sino ba ang pinagsisilbihan mo? Yung mga kasama mo o ang taong bayan? Kanino ka ba mapapahiya? Doon sa mga kasamahan mo o sa taong bayan? Pag ipinaglaban mo, itinuloy mo yan, kinalaban mo yung kapwa mo mga senador, hindi ka mapapahiya sa taong bayan. Ang taong bayan kakampi sa'yo. Pero yung mga kapwa senador mo, ipapahiya ka talaga niyan. 'Di ba? Gagawin nilang lahat para ma-discredit ka eh. Ganun ang gagawin nila, sisirain ka nila. Kaya nga lumalabas na ngayon yung kuratong baliling, yung pagsangkot ng smuggling ng kanyang anak at ng kung ano-ano pa. 'Di ba? Yung the Ser Corbito case, lumalabas lahat 'yan. Pero alam mo naman na dumaan ka na dyan eh. Wala nga na silang napatunayan. O bakit mo pa iisipin yan? Kung para sa bayan ka, ilaban mo na. 'Di ba? Kahit anong mangyari, ilabas mo, mapahiyayam kapwa mo mga senador kung concrete ang evidence mo. Then, so be it. Tapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na... Hindi po, Miyake Ackerman. Meron na pong balita. Alam nyo kasi hindi nyo nagigets eh. Si Lacson, mga kababayan, isipin nyo po ito ginagawa nilang, natakot nila si Lacson. Maaring tama po yung sinasabi nyo, kaya lang bad impact. Bakit kanyo? Mga kababayan, tinakot nila, parang, sige, wag kang umalis sa pagiging chairman mo ng Senate Blue Ribbon Committee, pero tatanggalin namin si Tito Soto. Mga kababayan, ang impact nun, nagpapatakot ka. Di dapat,
ganito na lang yan. Kahit mawala yung pagiging SP ni Tito Soto, kahit matanggal ka bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, wala na yan sa'yo kasi para sa bayan ka eh. Basta mailabas mo ang katotohanan na itong mga kasamahan mong mga senador ay mga pulpol magnanakaw sa kaban ng bayan. Natatakot sila na pangalanan mo at ilabas mo ang mga ebidensya mo. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, kung maiiwan po kasi, eto po, hindi po ako nakipaglaban hindi po ako nakikipag-argue, Miyaki Ackerman. Pinapaliwanag ko lang po. Kung maiiwan si Tito Soto, mawawala si Lacson, mapapalitan ng ibang Senate Blue Ribbon na chairman, paglalaruan lang din po nila. Would you believe na lalabas ang katotohanan kapag iba ang nakaupo dyan? Siyempre mga kababayan, pagtutulong-tulungan lang din nila kung sino yung chairman dyan or kung kakampi nila yan, siyempre pabor sa kanila. Pag hindi naman pabor sa kanila, ibang tao yung nandyan. Pagtutulong-tulungan rin nila yan, aalisin din nila. So ang ilalagay nila dyan yung kakampi nila para nang sa ganun, mga kababayan, hindi makompromise at mailabas yung baho nila. So, parang nagamit ka lang sa kanilang kalokohan kapag hindi ka lumaban. 'Di ba? Mga pahiwatig ng aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Cheese Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun ang nga yung sinasabi ko, no? False narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw, parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at maghunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after ng aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Wala masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila. Wala namang problema talaga sa amendments. Pinaliwanag na natin yan kanina sa live natin. Ang amendments doon sa second tawag dito mga kababayan, sa second hearing, 'di ba? Ay ito po ay legit kasi ito ay pinagbobotohan, 'di ba? Ito ay sinasang-ayunan ng iba pang mga senador. Ito ay alam ng lahat.
open to public. Hindi po siya sikreto na bastang ipinasok na lang at basta-basta na lang nag-appear doon at pati ang Pangulo nagugulat, saan nang galing to? 'Di ba? At syempre higit sa lahat, talagang illegal to kapag may kickbacks. Write-off, ano? Yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa Mali pala yung sinabi ko kanina, second reading, hindi second hearing. Ano ba yan? 26 budget kasi napun ako Oo. yung budget ng AMLAC, ano? Napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, ito, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala masama na mag-realign. Basta ang insertion nandoon sa during the second reading, during the amendment. Huwag lang yung tapos na lahat, tapos dun sa BICAM, pagpasok ng small committee, doon sila nagpasok ng kanilang sariling mga proponent, 'di ba? Ay nilalagay pa sa unprogram. Para hindi makita kung sino ang nag-insert. Hindi yun parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. In-explain ko kanila yun. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag, bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Now, kung meron pa rin masasamang loob, wala na rin yung magagawa. Kasi ako, tinitingnan ko lang naman, noon nga meron pa nagpuna, no? Hindi ko na sasabihin kung sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Wala akong any further political ambition or any political plan after my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Baka din po kasi... So, sana wag ako paghinalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po yun. Di dapat sinagot mo, bakit? Yun ang nakikita namin Yun ang lumalabas sa investigasyon. Hindi ako nagpapapogi dito. Dapat ganun. Pag sumagot ka, wag kang sumagot ng takot ka sa kanila. Dati kang pulis, dati kang PNP chief. Pag binato ka ng tinapay, batuin mo ng bato. Senator, maari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay merong insertion? Maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Siyempre po, mangangamba yung pag sinabi kasi nag-insert na. Iba yung iba na yun isip ng tao negative na agad ang dating syempre mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion. Walang masama sa amendment. Lahat kami nag-a-amend. Ako mismo nag-a-amend. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka. Hindi rin maganda kasi yung paliwanag ni Ping Lacson. Hindi niya napaghihiwala yung insertion tapos amendment. Dapat, mga kababayan, yung insertion, ihiwalay natin na ang insertion na masama, ito yung insertion na hindi ginawa during the second reading or the amendment period. Ganun dapat. At ang insertion na masama, yun yung ini-insert after the BICAM, di ba? Or during the BICAM. Tapos nilalagay doon sa mga unprogrammed funds. Para mai-distinguish natin, maihiwalay natin. Nagkakalituhan kasi sa mga paliwanag ninyo mga senador sa totoo lang Di ba sa inyo nanggagaling din minsan ng kaguluhan. Pag sinabing hindi masama ang insertion, pag insertion during the second reading, during the amendment, yun, period. Pero masama ang insertion kapag doon sa BICAM ginawa, or mga kababayan, tapos na yung BICAM, tapos may pinapahabol doon sa mga staff ng BICAM para mag-insert na nilalagay lang, sinusulat lang doon sa mga tissue paper. Sa inyo kasi nalilito ang tao ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung po ay constitutional mandate ng bawat. Ano po yung napansin ko, Ma'am Virgin at Sui? Di ba to? Yung tungkol sa insertion, di ba? Sila mismo nagpapalito sa totoo lang. Iniliwanag na nga natin kanina yan, nilabas na natin dito. Yung insertion na mabuti at masama. Pinaliwanag yan ni Tito Soto, nung sinagot niya, prinangka niya si Marcoleta dahil sinasabi ni Marcoleta, sabi mo, okay ang insertion. Tapos sabi mo dito, lahat may insertion. Parang magkaiba.
ang tingin ng tao doon? Well, sabi ni ay tinanong pa si Tito Soto, ikaw ba sa tanan ng buhay mo hindi ka nag-insert? Sabi ni Tito Soto, hindi ako nag-insert na nagkakaroon ako ng kickback. Nag-insert ako during the amendment, during mga kababayan ng second reading kasi ito ay open sa lahat ng mga senador, sa lahat ng mga miyembro at ito ay pinagdedebatihan, pinag-uusapan at ito ay sinasang-ayunan ng karamihan. Doon ang tamang insertion. Pero pag insertion, na bigla mo na lang ito out of nowhere, 'di ba? Tapos nag-insert ka at may kickbacks ka, yun ang masamang insertion. Oh. Ang gugulo nyo rin kasi magpaliwanag. Bawat senador ng bawat congressman. Wala pang masama doon. So, I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Ang masama lang, yung bang, di ba, mismong ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling Bago siya nag-veto, bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung ibang regular budget nalipat sa unprogrammed appropriations. At pati yung foreign assisted project, napakialaman, nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So, yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamen tayo at mapupunta sa mga, lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discarrel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong yung mga high priority projects pinag-aralan na matagal at ito'y national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino, yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganun kalaki. No? Dati naman kami nag-aamen pero hindi umabot ng sa Senate pa lamang. May na rin yung paliwanag ni Lacson mga kababayan. Kaya mismong mga kasamahan niya naguguluhan, pati yung iba kinakalaban siya. Kasi nga naman, pag sinabing insertion, masama na kaagad ang pasok sa utak. 'Di ba? Pangit talaga 'yun Lacson naman kasi dapat inaayos-ayos mo, 'di ba? Ikaw din naguguluhan sa sarili mo tapos sasabihin mo, okay naman sana 'yun, wag lang masyadong malaki. Parang sinabi mo pa, okay lang mag-insert basta maliit lang, wag lang malaki. Oh, parang tinotolerate pa yung mga katarantaduhan 'Di ba? Pero anyway, pinaliwanag ko naman ang pagkakaiba ng maayos, legit na insertion during the second reading and during the amendments, okay? At yung insertion na hindi legit, yung pagnanakaw, yung insertion na biglang-bigla na lang sumusulpot. 'Di ba? Tapos may kickbacks. Ito naman mga kababayan, ang pag-usapan natin. Kamustahin